Hello mga langga! Welcome back to my channel. So ngayon, yung pag-uusapan po natin is about online banking. Kung ano yung mga dapat nyo matutunan, malaman, at kung gaano po siya kaimportante, lalo na sa panahon ngayon. Please stay tuned. Online banking. Ano nga ba yung purpose ng online banking? Yung purpose po ng online banking is, syempre, for contactless transaction, lalo na po sa panahon ngayon. Para na din po sa convenience ng bawat kliyente na hindi na sila kailangang pumunta ng branch, pumila ng mahaba, mag-travel ng sobrang traffic, diba? Tas yung gagastos ka pa kunwari sa transportation, lalo sa gas, or yun, sa pamasahe. Lalo na po kung ikaw yung tipo ng tao na syempre, nakaschedule lahat ng gagawin, sobrang busy, tapos ang hirap ng kumbaga isingit pa sa schedule mo yung pagpunta pa ng branch, tapos yung gagawin mo na is kunwari magbayad ka ng credit card or di kaya mag-request ka lang ng checkbook para sa mga i-issuehan mo. Bago ka magkaroon ng online banking, kailangan meron ka munang account sa preferred bank mo. And make sure po natin na yung i-open natin na account is meron pong ATM card. Kasi yung ATM card, kakailanganin natin po yan pag mag-activate or mag-add ng bills or ng account na pagtatransferan mo. Yung activation po lagi nun is sa ATM. Pero meron din mga bills na no need na for activation. Basta i-add mo lang siya doon, automatic siyang masasama sa list ng mga kailangan mong bayaran every month, kumbaga naka-record na siya. And ano yung mga pwede natin gawin sa online banking? Sa online banking po, pwede ka mag-fund transfer, magbayad ng bills mo, lalo na yung mga utilities, kuryente, tubig, mga credit cards mo, or may kailangan kang bayaran. Tapos yung kailangan mong bayaran, preferred niya na i-credit sa account niya. So yun, pwede mo siyang gawin regardless kung anong bangko siya. Kasi kasama na po sa feature ng online banking ngayon, yung mag-transfer ka ng fund from one bank to another. Kumbaga, sa bank account mo to other bank account, or pwede din same bank kayo. Pwede ka rin po mag-check ng balanse mo and yung statement of account mo. Kung kunwari gusto mong mag-retract na mga expenses mo of previous months, pwede po yun. Pero sa online banking natin, limited lang siya. For example, merong 90 days, merong 60 days. Parang hindi siya nagbe-beyond ng 90 days. Depende pa rin sa bank nyo, ha. Kasi based sa experience ko, 90 days lang yung maximum sa isang bangko, yung isa naman iba. Tapos, kunwari, nawala yung card mo, parang feeling mo na misplace mo lang, tapos ayaw mo ipa-replace agad, pwede ka pong magpa-deactivate ng card mo. Tapos, later part, i-reactivate mo lang siya, pwede mo pong gawin sa online banking. Tapos, kunwari, yung account mo is checking account, tapos wala ka ng checkbook, pwede ka pong mag-request online, pero syempre, yung pick-up po nun, isa branch of account mo pa rin. Tapos, kunwari, meron kayong cheque na na-issue, or di kaya meron kayong cheque na nawala, tapos gusto nyong ipa-stop payment para hindi ma-negotiate, pwede din po siya sa online banking. Kumbaga, yung online banking natin is parang one-stop shop. Parang ganun. Kasi, syempre, imaginein mo, pwede ka magbayad ng bills, pwede ka mag-fund transfer, pwede mo i-request ang mga gusto mo i-request, statement, checkbook, SPO, deactivation, reactivation ng card mo, magpadala, remittance, tapos pick up sa local bank, pwede po yun. Yung credit card mo, pwede mo siyang i-enroll, tapos makikita mo po yung outstanding balance mo doon. So, hindi mo na kailangang hintayin yung statement of account mo, either mail or sa email. Ngayon, additional option nyo po is i-enroll siya online banking. Tapos, yung expenses nyo, makikita nyo dyan for the month. And hindi mo na kailangan maghintay, hindi mo na kailangan maghintay ng statement or tumawag sa customer service para malaman yung yung balance mo, or hindi mo na kailangan maghintay pa ng text message from the bank na to remind you na, ma'am, sir, ito po yung due date nyo for the month, ito yung amount, so ito yung minimum balance to pay, or yung total balance to pay for the month, parang ganon. And paano ba gumawa na account or online banking account? Kailangan po may account muna kayo, tapos with ATM card siya, and then if meron na po kayo nun,
visit nyo po yung online or yung website ng bangko nyo. Tapos hanapin nyo po yung online banking. Click enroll. Tapos i-fill up nyo lang po yung mga kailangang fill upan. Tapos, before kayo mag-proceed, make sure nyo na lahat ng details na nilagay nyo is correct. Yun nga po pala, please, as much as possible, sana yung mobile number nyo is hindi kayo yung papalit-palit. Kasi alam naman natin lahat na hindi lahat ng tao is yung postpaid plan. Syempre, may mga marami din po sa atin na prepaid. Kaya, yun po, as much as possible, sana wag tayong papalit-palit. Kasi yung mobile number, kailangan po natin yun, lalo na kung kunwari, mag-login tayo, hindi ka po agad i-direct nun sa kumbaga dashboard mo yung sa details ng account mo. Hindi po ganon. Kasi yung feature po ng online banking is pag nag-login ka ng user ID mo tapos ng password mo, makaka-receive ka muna ng one-time PIN or di kaya meron din siyang feature na fingerprint lang. So, ikaw na bahala kung alin yung gusto mo doon, one-time PIN or yung sa fingerprint. And another po is yung email address natin. Kasi syempre, lahat ng promotions, reminder, advice from the bank, or kunwari may advisors lang kailangan ganito, ganyan, nasasend po sa email mo. Tapos, yun, make sure po natin na yung email address natin is wag natin kakalimutan para at least kahit pa paano updated tayo kung ano man yung mga advisors or reminders ng binibigay or sinasend ng bank natin sa atin. So, yun, pag kunwari, na-login mo na lahat, na double check mo, tama, okay na, ganyan. Click mo na po yung i-okay, kumbaga i-okay mo na siya, okay to proceed, ganyan. Tapos, makikita nyo po doon, pa-prompt siya na successful. Tapos, pag successful na, may ibibigay po siya sa'yo na activation PIN. Normally, 6 digits po yun. 5 to 6 digits, parang ganon. Kasi magkakaiba po talaga naman yung bank. Kaya, hindi ko masabi na lahat pare-pareha. Tapos, i-activate mo po siya sa machine. Tapos, syempre, kailangan nyo pong i-take note yun. Kasi pipindutin nyo po talaga dun sa machine para sa activation ng online banking. Kapag kunwari na-activate mo na siya sa machine. Maghihintay ka pa po ng 24 hours or di kaya may iba na 2 to 3 working days para pwede mo na siyang i-access online. So, kapag successful na po lahat, pwede ka na pong mag-install ng mobile app para hindi ka na kailangan pa ng hindi mo na kailangan pa pumunta ng website. Sa mobile app lang, syempre, lagi naman natin pong bitbit yung cellphone natin or yung mobile natin, di ba? So, kahit saan tayo, basta provided meron tayong internet connection, so, install natin yung yung mobile app. Kasi yung mobile app, kung kunwari, pag open mo doon, meron din siya talagang feature na login ka lang via fingerprint, hindi mo na kailangan mag-encode ng kung ano pa. Magkakaiba po, depende talaga sa bangko nyo. So, yun, fingerprint nyo lang siya, tapos magpo-proceed na siya. So, yun, makikita mo na yung balance mo through your cell phone. And if okay na, and gusto mo mag-add ng mga billers mo, or mga bills na babayaran mo, punta ka po ulit sa website, or it's either merong app na kailangan sa website kang mag-visit para ma-enroll yung mga dapat mo enroll. Tapos, meron din pong app na tawag dito, kahit sa mobile, pwede mo siyang i-add. So, yun, once activated na po lahat, check mo na lang or i-explore mo na lang yung app na yun or yung kung anong meron sa mobile app or sa online banking mo para at least ma-familiarize mo kung ano pa yung pwedeng i-offer nung bank mo sa'yo. Ako po, personally, may mga na-encounter din na kliyente na yung reason is ayaw mag-online banking kasi hindi techie. Huwag po kayo mag-alala kasi yung mobile banking naman natin or yung online banking is madali lang po siyang gawin or gamitin. So, yun, para din po sa convenience nyo, para po hindi na kayo mahirapan pumunta pa ng bangko para pumila na pakahaba. And yun, para maiwasan natin yun. And meron din pong iba na yung reason kaya ayaw mag-online banking kasi na-hack daw siya. To be honest po, yung online banking natin is hindi siya basta-basta na-hack. Ngayon po kasi, though hindi natin voluntarily pinamimigay yung details natin, di ba? Kaya po siya na-hack kasi yun, na-expose yung details natin, yung account natin, yung mga informations, ganun. So, yung mga manluloko po is gumagawa po ng paraan since syempre tayo mismo, since ayaw natin ibigay, gumagawa sila ng paraan kung paano mo siya ma-divulge sa kanila or maibigay sa kanila. Katulad po ng nagsasend sila ng text messages na at saka email na nagsasabi na kailangan mong i-update yung account mo kasi kung hindi mo
i-update ngayon, mako-close siya or may mangyayari sa account mo, ma-hold ganyan yung laman ng account mo, ganun. Syempre, as account holder, worried ka kasi pinaghirapan mo nga yung pera, tapos parang bigla lang out of the blue may ma-receive kang message na ganun yung mangyayari. Kung kunwari kailan lang nasa bangko ako, wala naman ako narinig na ganyan, or may sinabi sa akin yung bank employee na kailangan ganito ganyan kasi may ganito ganyan. Kapag po may na-receive tayong text messages or email messages or kahit tawag na nagtatanong ng mga card details natin, account details, never po natin ibigay yon. Ang dapat lang po natin gawin, just in case maka-receive po tayo ng ganon, it's either visit ka sa branch mo, sa bank mo, or tawag ka sa customer service to confirm kung talaga bang tawag dito, sabihin mo, itatanong mo, may na-receive kasi akong ganito ganyan, totoo ba na kailangan ko mag-update ganito ganyan? Para saan to? Bakit may ganito? Kasi normally, yung updating po na ginagawa sa bank is it's either yung account details mo or yung personal details mo, like mobile number, doon po kami sa branch mismo nagpapa-update ng details. Hindi po basta sa text message, hindi sa email or bastang tawag lang. Better po na gawin natin is disregard natin yon. Never natin i-click kung ano man link ang sinesend nila sa atin. Kasi talagang deceiving po yung link na binibigay nila, kasi lumalabas doon na parang legit siya. Pero pag click mo nun, yun parang ano siya, spam siya, or di kaya yun pang ano na, parang way na ng mga hackers or ng mga manloloko na yan para i-encode mo lahat, pati yung mga details ng card mo, lahat-lahat. So yun, pag nakuha na nila yun, easy na para sa kanila ma-hack yung account mo, tapos makuha lahat ng pera mo doon. So yun talaga yung main reason kung bakit na-hack yung account. And ako po personally, naka-experience ako ng ganon. 2 consecutive messages, text messages po Tapos ang sabi pa, good afternoon sir, this is from ganitong bank. Would like to inform you na kailangan mo i-update yung account mo, kasi kung hindi mo siya i-update ngayon, may siya now, parang sinasabi niya ngayon ko mismo i-update, kasi kung hindi ko daw i-update, may mangyayari sa account ko, parang i-hold nila yung amount, tapos di kaya i-close na nila, tapos yun, parang ang lumalabas, kukunin na nila yung pera ko. Pero syempre ako, natawa na lang ako kasi pinagsasabi nito, wala nga akong account dun. Tapos yun, naisip ko, since madami na din talagang cases na ako nababalitaan, lalo nakikita ko din sa social media, madami nagsasabi na gano'n nga, na-hack yung account nila kasi ganito ganyan. Tapos yun, since na-experience ko siya personally, naisip ko, yung mga manlolokong to, ano lang siya, parang kumbaga, send to many, ganyan-ganyan. Pag nakachempo sila na parang, yun syempre, ma-carried away ka, parang bibigay ka sa nila, sa pain nila. So yun, yung main point ko po is huwag tayo magpaloko sa mga manloloko na yan. Maging maging aware tayo, and maging mas wise pa tayo, kasi syempre hindi basta-basta kinikita yung pera, 'di ba? Lalo na sa panahon ngayon, ang hirap talaga. So yun, huwag nating pag-aangin yung buhay nila, mga sila, dapat magtrabaho sila, 'di ba? Huwag yung pinaghirapan natin kinukuha nila. So yun, kayo din po, mag-ingat din po kayo sa mga ganyang klaseng tao, and yun, just katulad nga ng sinabi ko, pag may na-receive po kayo mga ganyan, wag po kayong mag-panic or ma-stress. Punta po kayo sa bangko nyo or tawag kayo sa bank nyo, mag-confirm kayo kung talagang totoo, tapos yun, kung may time ka pumunta ng branch or ng bank mo, much better na pumunta ka para ma-confirm mo kung talagang totoo. Kasi yun, sa bank talaga, yun, sigurado ka na talaga na kailangang i-update ko naman dapat i-update. Tapos, kailangan, kunwari, normally yung pinapa-update lang naman is yung signature. Kung kunwari, nagbago na ganyan, mobile number, email address, tas yung address mo, ganon. Pero yung manghihingi ng ng account information mo, para saan yun? Meron naman yung record sa bank, di ba? Yung main point ko po dito is gusto ko pong matulungan kayo na kumbaga ma-emphasize sa inyo yung convenience ng online banking. At yun, para po maiwasan natin yung mga hack na yan, yung makuha yung account natin, never ever po natin ibigay yung details natin para sa ikapapanatag ng ating loob at hindi po mawala yung ating pinaghirapan. So, yun. That's it for now mga langga. Sana po'y nakatulong sa inyo yung video na to. Kung meron po kayong mga questions, please do not hesitate, or wag po kayong mahiyang
comment sa comment section natin. And yun, kung meron po kayong natutunan, please do like and subscribe kung hindi ka pa po nakasubscribe sa channel na to. And please click the bell button para po ma-notify kayo ng aking mga bagong uploads. See you again on my next video. Bye-bye!